Arangkada Balita! Economic Chacha pasado na sa third and final reading dyan sa Kamara. Arangkada Balita! Ilang araw bago ang Semana Santa, presyo ng mga gulay at isda tumaas na. Arangkada Balita! Maghahanda naman ng mga otoridad sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa pa rin, puspusan na. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, 5 katao nawawala sa tumaob na South Korean tanker dyan sa Japan. Arangkada Balita! Sa balitang pampalakasan, Pinay game developer at publisher Camila Santiago lalahok sa Indie Games program ng Google Play. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, nako, sikat na sikat ito ha. Sharon Cuneta, sikat naman siya talaga. Pero, nako, nahuli daw na nagsya-Sharon din. Arangkada Balita! At para naman sa ating viral news, sa Pinoy Aquaman, kilalanin. Arangkada Balita! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Muli magandang umaga po sa inyong lahat at ang akin pong patuloy na paanyaya, samahan niyo po inyong lingkod hanggang mamayang alas 6 ng umaga para sa isang oras na balitaan dito nga sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Narito na ang detalye ng ating mga balita. Lusot na sa Kamara ang panukalang economic charter change sa botong 289 na pabor, 7 ang tutol at 2 abstentions. Inaprubahan sa ikatlo tuling pagbasa sa House of Representatives ang isinusulong na resolution of both houses number 7 na layong amendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Alinsunod naman ito sa target ng Kamara na aprubahan ang resolusyon bago ang Holy Week break. Layunin ng RBH 7 na tanggalin ang 40% foreign ownership limit sa public utilities, edukasyon at advertising. Arangkada Balita! Handa naman daw na tanggapin at pag-aaralan ng Commission on Elections ang sinusulong na resolution of both houses number 7 ng Kamara para maamyendahan ang ilang provision nga sa konstitusyon. Ito ayon kay COMELEC Chairman George Garcia ay kung ang mga mambabatas mismo ang magsusumite nito sa poll body matapos ang third reading. Bagamat aminadong magiging hamon ito para sa ahensya, walaan niya silang karapatang tumanggi kung galing na ito direkta sa Kongreso. Sinabi pa ng COMELEC official na kanilang tututukan ang usapin, subalit hindi naman tiniyak ang mga susunod na aksyon hinggil dito. Dahil walaan niya silang impormasyon sa mga nangyaring proseso at marahil ay idinadaan lamang ang poll body upang maiakit naman ito sa Korte Suprema. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 9 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, asahan ang pagtaas ng presyo ng mga isda at gulay. Sa susunod na linggo, yan po ay sa panahon na ng Semana Santa. Ito ayon sa Department of Agriculture kung saan ang pagtaas ng presyo ay maaaring magsimula na sa darating na Lunes kung kailan posibleng maraming Katolikong Pilipino ang magsimula ng umiwas sa pagkain ng mga karne. Sinabi ni
Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na ang pagtaas sa presyo ng mga isda ay mula 10%, uy malaki-laki rin ha, hanggang 20%. Sa pagsubaybay naman po ng monitoring ng DA noong nakalipas na linggo sa mga palengke, nagkaroon na ng bahagyang pagtaas sa presyo ng isda tulad ng mga kilalang isda. Syempre, kabilang po dyan ang bangus at galunggong. At dagdag pa nitong si Asek de Mesa, marami na ring gulay ang tumaas na ang presyo dahil nagsisilbi nga itong alternatibong ulam para sa mga umiiwas pong kumain ng karne ngayong Holy Week. Arrancada Balita! Nabawasan naman ng 15 hanggang 20 pesos ang presyo ng kada tray ng itlog. Nako, eto na. Sa ilang pamilihan, dito po sa Metro Manila, particular na dyan sa Marikina City Public Market. Ayon po sa mga vendor, ito raw ay dahil sa mataas na supply o sapat na supply at mababang demand ng naturang produkto. Lagi ang sinasabi yan, sa mga economic classes natin, law of supply and demand. Yun yung makaka-apekto daw sa presyuhan. Di ba kagaya nito, dahil mababa yung demand pero maraming supply, talagang inaasahan naman na ang pagbaba ng presyo ng isang produkto. Alright, aabot naman sa 150 pesos ang kada tray ng maliliit na itlog, habang nasa 230 pesos ang kada tray ng malalaking itlog. Yung malalaki ang sizes yan, di ba? May medium, may large, may XL pa nga di ba? Pagka yung malaking malaki, no? Pero tayo naman, sapat na tayo dun sa maliit lang Sabi nga nila, basta may itlog, okay na okay yan. Katumbas naman ito ng 5 piso sa kada peraso, yun yung small size. Yan, 5 pesos, 6 pesos po yung medium, 7 piso-piso lang pala ang dagdag, 7 at 8 pesos naman yung extra large. Dati pumapalo pa ng 12, di ba? 10 piso, 11. Una nang sinabi po ng Philippine Egg Board Association na maliit lamang ang sukat ng mga itlog dahil sa mainit na panahon, bunsod ng paghina ng konsumo ng mga manok sa kanilang patoka. Arrancada Balita! Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Nanatiling nakasara ang 77 warehouse o bodega ng National Food Authority sa gitna naman ng patuloy na investigasyon ng Ombudsman kaugnay sa anomalya sa pagbebenta o maanomalyang pagbebenta ng bigas sa mga traders sa murang halaga. Ito ayon sa Department of Agriculture at mula sa nasabing bilang, 20 warehouse ang nakatakdang buksan kasunod naman ng pagbawi ng suspensyon sa mahigit 20 NFA personnel and officers. Kasama po sa mga bubuksang warehouse sa mga nasa bahagi ng Cagayan Valley, Western Visayas at maging sa National Capital Region o dito po yan sa Metro Manila. Una nang inihayag ng Ombudsman o ni Ombudsman Samuel Martires na inalis ang suspension order laban sa 23 NFA personnel matapos ngang lumabas sa investigasyon ng tanggapan ang maling datos sa listahang ibinigay ng DA na sinasabing galing sa NFA. Arrancada Balita! Sa iba pang balita o patuloy pa rin tayo sa monitoring kaugnay dito sa Semana Santa. Magtatalaga raw po ang Philippine National Police ang aabot sa 7,000 tourist policemen sa buong bansa para naman sa seguridad ng publiko kaugnay sa paparating ngang Holy Week. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang mga tourist cops ay bahagi ng kabuuang 34,000. Yun yung una na lang iniulat at ipinabatid sa publiko. 34,000 uniform personnel na magsasagawa nga ng magkakasa o magpapatupad ng security measures na magsisimula po
sa March 25. Yan po ay sa araw ng Lunes. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, magtatalaga rin sila ng mahigit 400 police service dogs sa iba't ibang terminal sa buong bansa. Inaasahan namang sasamantalahin ng milyong-milyong Pilipino ang mahabang bakasyon sa kanilang probinsya o walang pasok dahil nga po Semana Santa. Simula po yan Thursday, Friday, and Saturday, no? Oo, mahaba-habang pahinga na kanilang i-spend po sa mga probinsya bilang kanilang bahagi na rin ng bakasyon. Arangkada Balita. Sa kaugnay pa ring balita mga kaibigan, 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, tiniyak ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard ang kanilang kahandaan sa inaasahang pagdagsa ng mga biyaherong mag-uuwian sa mga probinsya ngayong Holy Week. Kaugnay nito parehong nagsagawa ng inspeksyon itong sina PPA General Manager Jay Santiago at PCG Southern Tagalog District Commander Commodore Jeronimo Tuvilla sa Batangas Port. Sanib puwersa ang PPA at PCG. Ayon po sa PPA, mas maluwag na ngayon ang Batangas Port at mas magiging komportable na ang mga biyahero dahil meron na itong 8,000 seating capacity mula sa dating 2,500. Ang laki nun ang laki ng itinaas ng kanilang seating capacity dyan sa Batangas Port Kasundo man ito ng pagbubukas ng Phase 2 ng expanded and improved passenger terminal at mas marami na rin ang mga ticketing booth kaya maiiwasan ang siksikan ng mga pasahero. Arangkada Balita. Mula sa karagatan, tungo tayo sa Himpapawid. Tiniyak po ng Manila International Airport Authority na sapat ang mga eroplanong babiyahe sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Holy Week. Ayon po kay Miss Connie Bungag, ang officer in charge ng MIA Public Affairs Department, nakapagkita na siya, nakapagpulong na siya sa mga airlines upang matiyak na ang kahandaan ng mga ito sa pagdagsa ng mga pasahero. Kaugnay nito, binigyan diin ng NAIA na patuloy nilang tinutugunan ang mga problema, mga concerns, kasama po dyan ang surot at daga sa paliparan. Pagtitiyak ni NAIA Terminal 3 Manager Larry Francisco, monitor na nila ang mga aktibidad ng kanilang pest control provider kaugnay sa nasabing usapin. Arangkada Balita. 18 minuto makalipas ang 5 ng umaga sa iba pang balita dito sa Arangkada Balita. Binigyan din itong si Art Samaniego, cybersecurity expert at Scam Watch Philippines convener, na kailangan ng lagyan ng pangil ang batas sa Pilipinas singgil sa online scam. Kaugnay ito sa iba't ibang uri ng scam na talamak ngayong papalapit na, partikular ang Semana Santa at summer vacation. Sa panayam ng DWIZ, inihalimbawa ni Samaniego ang hakbang na ginawa sa Australia kung saan naglunsad ang pamahalaan ng online safety app upang mapigilan ang paglobo ng kaso ng panggagancho online. Dapat anyang limitahan na ang mga post sa social media, particular sa Facebook, at bigyan ng direktiba ang mga kumpanya gaya ng Meta na higpitan ang verification process sa paggawa ng accounts. Dapat siguro kumilos sa talaga ang gobyerno dito, lalo na yung mga law, mga gumagawa batas natin. Dapat gayahin natin yung ginawa ng Australia. Ang Australia gumawa sila online safety kasi hindi na mapigilan yung paggamit ng mga celebrity sa kasikat na tao. Ginagamit sa pang-i-scam sa Facebook. Gumawa ang Australia ng batas tungkol dito. So, sa Pilipinas siguro, yung gawin natin inspirasyon yung ginawa ng Australia. Dapat istriktuhan natin yung mga sponsored posts sa Facebook kasi ang Facebook, 75% ng mga nai-scam nanggagaling sa Facebook. Dapat i-mandate yung social media company, lalo na ang Meta, na mag-implement na mas mahigpit na verification process para sa mga sponsored posts.
Binigyan din ng cybersecurity expert na ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ang susi upang mawakasan ang mga nasabing modus. Ipinunto pa nito na sa halip na magreklamo sa social media, mas mainam kung i-report na lamang ito kaagad sa mga otoridad. Dati ang binibiktima nila mga senior citizen. Pero ngayon, ang cybercrime naging great equalizer na. Merong mahirap, merong mayaman, merong bata, merong matanda, merong doktor, merong teacher, merong nagtitinda sa palengke. Ganon sila ka-sophisticated na kaya nilang i-target ng mga taong to. Kaya dapat lahat mag-ingat po talaga. Dapat may mga kaalaman sila kung paano po protektahan yung sarili nila. Yan po naman ang tinig ni Art Samaniego, cybersecurity expert at Scamwatch Philippines convener sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa oras alas 5:21 ng umaga, kuha muna tayo ng latest report mula sa ating DWIZ Patrols. Isang programa raw ng DepEd pinare-repaso. Alamin natin kung bakit mula sa report ni Patrol 19, Celi Ortega. Bueno! Karamihan ng nakikinabang sa senior high school voucher program ng DepEd ay hindi mahihirap o non-poor, kaya giniit ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Education na repasuhin ang pagpapatupad ng naturang programa. Sa voucher program, pinag-aaral ng DepEd sa pribadong eskwelahan ang mga kwalipikadong mag-aaral. Ayon kay Gatchalian na chairman ng Committee on Basic Education, noong school year 2019 hanggang 2020, nasa 64% ng beneficiaries ay non-poor at 36% lang ang mahihirap. 18 bilyong piso ang budget noon ng voucher program at nasa 7.3 billion pesos na napunta sa poor beneficiaries. Noong school year 2021 to 2022 naman, 70% ang non-poor beneficiaries at 30% lang ang mahihirap. Sa presentation sa committee, sinabi ni Imelda Celso ng Commission on Audit na nasa audit sa school year 2016 to 2017, nakita nila na maraming beneficiaries na naturang programa na naka-enroll sa mga prestigious o high-paying private schools ay may kakayanang pinansyal. Kaya rekomendasyon ng COA ikonsidera sa voucher program ang financial capacity ng beneficiaries at takdaan ng rasonableng limitation ang financial grant. Ayon kay Attorney Tara Rama, Director 3 ng DepEd Government Assistance and Subsidies Office, nakikipag-ugnayan sila sa Philippine Statistics Authority o PSA ukol sa pagdetermina ng income ng mga household para magamit sa pagsasaayos ng programa upang matiyak na may hirap lang ang makikinabang. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, House Speaker muling itinalaga bilang caretaker ng isa pang distrito dyan sa Palawan. Alamin natin ang kabuuang report. Ihatid naman ni Patrol 11, Tina Nolasco. Muling tatayo bilang caretaker ng isang distrito sa Palawan si House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng pagpanaw ni Palawan 1st District Representative Edgardo Salvame nitong March 13. Ito ang inanunsyo sa huling sesyon sa plenaryo ng Kamara kahapon. Mabatid na una nang itinalaga si Romualdez bilang caretaker ng ikatlong distrito ng Palawan dahil sa pagpanaw naman ni Representative Edward Hagedorn noong Oktubre noong nakaraang taon. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Isa pang report, sabat na supply ng kuryente sa mga ospital, tiniyak ng pamahalaan.
Ang mga detalye sa ulat na yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Sapat ang supply ng kuryente sa mga paggamutan habang patuloy na nararanasan ang epekto ng tagtuyot sa bansa. Ito ang tiniyak ni Task Force El Niño spokesperson at PCO ASEC Joey Villarama sa harap na rin ng pinangangambahang pagkalat o pagkakaroon ng outbreak ng mga sakit dulot ng matinding tagtuyot. Ayon kay Villarama, nakabantay sila rito at hindi dapat madiskaril ang kailangang power supply sa mga ospital, lalo pat nararamdaman pa rin ang epekto ng El Niño at maging ang pagdami raw ng mga sakit na may kinalaman sa sobrang init. At kasabay nito ay sinabi ni Villarama na masusing binabantayan ng DOH o Department of Health ang posibleng pagtaas ng bilang ng mga sakit ngayong El Niño. Sinabi pa ng PCO official na ang agapan niya rito ay ang pagkakaroon ng outbreak ng mga sakit ngayong tagtuyot. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Magbabalik po ang iba pang malalaki at mainit na mga balita. Dito pa rin yan sa Arangkada Balita ngayong araw ng Huwebes. Makalipas naman po ng ilang paalalatang oras. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang oras, alas 5:26 na ng umaga. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan ngayong araw ng Thursday. Ayan, nako. March 21, 2024. At syempre dito sa ating programang Arangkada Balita, kuha tayo ng ilang pang mga impormasyon at kanilang mga paghahanda. Ito po, dito naman sa panig ng PPA o ng Philippine Ports Authority, ay siniswerte na naman tayo. Nasa linya po natin ang spokesperson ng PPA na si Miss Eunice Samonte. Ma'am Eunice, magandang umaga po. Ma'am Judith, magandang umaga rin po at sa lahat po ng mga nakikinig ngayong araw na ito. Uy, salamat po sa pagkakataon at welcome po muli sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Ayan. Yes, Ma'am Judith, it's the time of the year again. Yes. Season po. Oo. Kamusta po kayo? Kayo po ba'y nag-almusal na, ma'am? Naku, hindi pa po, Hindi Ma'am pa. Judith. Naku, Actually, pareho tayo. kakauwi lang din po namin. Opo. Past gabing-gabi na rin kahapon kasi nagkaroon po ng inspection sa Batangas Port si PPA General Manager Jason Sago. Opo, oo. Nga naibalita na rin namin yan kanina, no? Oo. Ma'am, ano bang, kamusta ho ang inyong paghahanda? Well, alam ko namang lagi kayong handa, no? Pero sabi nyo nga, it's the time of the year na naman, no? Mga ganitong pagkakataon. Kamusta po ang kahandaan o gaano nakahanda ang inyong tanggapan ng PPA po? Ngayong Yes, Semana Ma'am Santa. Judith. Actually, eto nga po ngayong Semana Santa, mas naghigpit po tayo sa seguridad natin dahil po ang inaasahan natin na sa more or less 2 million na mga pasahero, no? Mas marami po yan sa last year na 1.87 million na passengers lamang po. Opo, Ang oo. isa po sa mga tinitingnan natin ay dahil po mas marami na pong mga tao ang naiengganyo na umuwi ulit dahil mas maluwag na po yung protocol natin sa mga pantalan, especially po yung mga COVID protocols on. Tinanggal na po yan. And tayo rin po ay nakakakita na mas maganda na rin pagtanggap ng mga tao dito sa pagta-travel ulit ng via seaport dahil po mas maluluwag na po yung mga terminal. Opo. At mas komportable naman po silang mag-travel na ngayon. Ma'am Eunice, sa panig ba ninyo dyan sa PPA, nararamdaman nyo na yung tinatawag na revenge travel? Although medyo matagal-tagal na rin yung revenge travel na to, no? Pero ngayon kasi talagang makakalabas na ng, sabi nga, ay bonggang-bongga, makakabagbiyahe na tayo, di ba? Kahit na ano pang mode of transpo yan, di ba?
Yes, actually, Ma'am Judith, we're looking at our figures and medyo tumutugma na rin po ito doon sa pre-pandemic level. So, Opo. balik na po ulit sa sigla yung mga tao when it comes to traveling dahil nakikita naman po nila na yung atin pong mga seaports ay maluluwag na. Kumbaga, convenient na sa kanilang mag-travel and also sa pagdating naman po sa kanilang mga restrictions, mas maluwag na po. Wala na pong maraming requirements pa na kailangan. Ayun, oo nga naman. Dito po ba sa ipinatutupad yung mga seguridad, Ma'am Eunice, dyan sa PPA nga, meron ba kayong mga in-adjust o merong mga, ano ba tawag doon, yung parang inamyendahan, ika nga, no? Kung dati ay sobrang higpit sa ganitong bahagi ng inyong seguridad, pero medyo niluwagan nyo na, mga tipong ganon. Or may dinagdag pa kayong mga security measures? Meron po, Ma'am Judith, actually full manpower po yung PPA since March 1. Nagpalabas po ng memorandum si GMJ Santiago para po yung ating mga kawani ay hindi po muna makapag-leave, no? At talaga po lahat ay naka-duty ngayong Holy Week. And meron din po tayong mga dinagdag na mga karagdagang. Like for example po, kahapon sa Batangas, meron pong ipinakita yung transporter, yung electronic transporter. So kumbaga, mayroon na pong mga susundo na, kumbaga para siyang motor, Ma'am Judith, na mas matawag. Para po siyang sasakyan doon po sa loob mismo ng terminal. So, sobrang marami rin po tayong mga dinadagdag every peak season na mga karagdag na makakatulong po sa mga passengers. So, for example, yung e-transporter, it's like a sasakyan po sa loob ng terminal na susundo sa mga senior citizen, PWD, at pati po na dun sa mga hirap maglakad. So, ito po, malaking improvement din po ito dahil kung nakakapasok yung mga sasakyan sa loob ng port na kagaya po ng e-transporter, ibig sabihin, gano'n na kalalaki yung mga ports natin. No? So, walang tigil naman po ang PPA sa pagpapalaki ng mga pantalan para po lahat po ay ma-accommodate, no? Especially po dyan sa Batangas Port, for example, from 2,500 seating capacity, it's now 8,000 seating capacity. So, talagang maluwag na po and at the same time, hindi lang po yan, no? Kasi yung mga port of, like for example, yung Dumaguete, nitong March 1, binuksan na rin po yung passenger terminal building. So, bukod po doon sa ating pagsasaayos ng mga terminal, ng mga lumang terminal, nire-renovate, ngayon din po, nagbubukas din po tayo ng mga additional at yung extension po ng mga passenger terminal building. Ayun, oo. Yung ibinalita nga namin kanina, Ma'am Eunice, imagine yung binanggit nyo rin ngayon, from 2,500 na seating capacity, naging 8,000. So napakalaking tulong yan, lalo na't inaasahan nga natin yung pagdagsa po ng mga kababayan natin na magbabiyahe sa mga lalawigan. Oo. Ma'am Eunice, ano pang ibang nangyari kahapon dyan sa Batangas Port? Yes, Ma'am Judy. Actually, kahapon po, bukod sa nag-inspect si GMJ Santiago dun sa ating po terminal sa Batangas Port, which is the second largest when it comes to number of passengers. No? Number 1 po yung Iloilo Port natin. Yan po yung pinakamaraming tao na in-expect natin base sa ating forecast. Pangalawa po itong Batangas Port. And dahil po dyan, nagkaroon din po sila ng coordination meeting with the Philippine Coast Guard sa Southern Tagalog. So, ibig sabihin po, ang mas maganda po dito, kapag po nagkaroon ng mga aberya o kaya, kasi po, di ba po ang PPA sa pantalan yan in charge na ng Coast Guard po sa maritime safety and security at the sea. So, mas madali na po yung magiging koordinasyon. Like, for example po, meron pong mga aksidente, wag naman sana, no, sa gitna ng dagat. So, ayun po, para mas madali yung ating mga coordination and talaga pong direct yung linya sa PPA at hindi po tayo, kumbaga, kanya-kanyang kumpas, no? Talaga pong iisa yung direct when it comes to maritime agency. So, ito po yung naging isa sa mga magandang napag-meetingan kahapon. Opo. Miss Eunice, yung biyahe ng mga barko ba, tuloy-tuloy as per your monitoring at coordination po
Tuloy-tuloy rin ba? Kasi may mga pagkakataon, di ba, pag Biyernes Santo, yung iba hindi bumabiyahe. Although, sabi nga, konti lang din naman ang pasahero pag mga ganyang araw. Pero sa inyo po, ang inyong monitoring and coordination po with the other agencies po, okay naman ba yung pagbiyahe? O merong mga sapat na barko? Oo po, ito nga, actually, ito pa rin po yung ating pinapanawagan, no? Lagi na lang. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin po sapat yung bilang ng barko sa dami ng mga pasahero. But it would be good sana if the shipping lines, kasi hindi naman po natin control ng mga shipping lines. I mean, it's not under PTA, but then again, siguro po sa Marina, if they can communicate with the shipping lines also, it would be better. And sa naging coordination naman po kahapon, with the Philippine Coast Guard, wala po doon kasi yung Marina. But then again, ang naging maganda naman po doon, pwede naman pong kontakin or meron pong direct line din sa Marina if ever. Pero ang pinakamaganda talaga po ay kung magdadagdag ng mga barko dahil hanggang ngayon ay kulang pa rin po yung mga barko. Sa dami ng pasahero na tumubya. So yun pala ay, pangunahing concern ng shipping lines at Marina dapat, sa pakikipag-ugnayan na rin sa inyo para matiyak naman din na, basta mahalaga doon, secure, at matitiyak po ninyo yung seguridad ng publiko. Dahil nga nagsalib ng puwersa na ang PPA at ang Philippine Coast Guard, Ma'am Eunice, Southern Tagalog. Yes, Ma'am Judith. Actually, maganda nga po nun, kasi po, dahil nga po may PCG at PPA coordination na, so ang pinakamaganda talaga po, magdagdag ng mga barko kasi when it comes to security and safety ng sagot na yun ng Philippine Coast Guard and sa PPA naman po, sagot naman namin yung convenience ng mga pasahero na nag-aantay sa pupunta sa pantalan. So, ang na lang talaga po, ang kulang na lang sa recipe, yung barko na karagdagan po. Oo nga, para ma-accommodate na at maging mas smooth din ang biyahe ng ating mga kababayan sa mga lalawigan. Alright, Ma'am Eunice, meron ba kayong gustong ibahagi pa from your end dyan sa PPA, mga panawagan po, especially sa ating publiko, yung mga bitbitin nila? Di ba, yung ating nababanggit pa minsan, Ma'am Eunice, di ba, yung mga mararaming dala, masyadong bulky, malalaki yung mga bit-bit, may mga whatever. From your end po, ang inyo pong final words. Opo. Thank you po dahil po this is an opportunity for us to remind our kababayan and our fellow passengers, mga babiyahe po, kahapon po meron po tayong mga nakumpiska na balisong sa kayong mga knife sa Batangas Port. So, ito po yung mga ating iniiwasan na sana sa mga panahon na ito dahil of course, bladed weapon po yan. So talagang kukumpiskahin po yan kahit anong purpose pa niyan. Kahit sabihin pa na sa pangluto yan o kaya sa iuuwi po nila yan. Ay hindi talaga po pwede. Dahil po ito po ay dadaan sa security scanner at x-ray machine. Ito pong ating mga bagahe at daladalahin. So madedetect po yan. At yun na po, wag na magdala ng mga bladed at deadly weapon. At syempre po, sana po wala nang magdala ng mga alcoholic beverages dahil po bawal din po yan. Lalo na po Semana Santa naman, So, let's keep solid and maging makapagnilay-nilay ng maayos po. And then, ano pa ba po? Ayun, so, mas maaga sana po silang magplano ng trip nila. Like, for example, iwasan na po natin yung mga chance passenger dahil mas maganda pa rin po kung pupunta kayo ng Pantalan na nakabook na po kayo online para although may mabibili namang ticket sa mga Pantalan pero mas maganda pa rin po kung meron na silang dalang ticket para dire-diretso na po at saka hindi na po pipila kasi usually doon naman talaga po nagkakaroon ng mahabang pila sa ticketing booth. Although sa Batangas po, for example, nagdagdag na rin ng mga karagdagang ticketing booth para hindi mapipikan o para hindi ganun kahaba yung mga pasahero,
Dahil yung iba po kasi, di ba, karaniwan, doon na sila nabili ng ticket, wala naman pong masama doon. Pero mas okay na lang po siguro kung kaya namang online, pwede na po silang mag-book kasi depende pa rin sa shipping line yun kung may mga online booking yung shipping line. Ma'am Eunice, last na, hotline ng PPA. Yes po, actually, ito nga, libre po yung ating PPA, yung mga ating mga pasahero na gustong magtanong sa ating pong Facebook page dahil 24/7, meron pong sasagot dyan. So, mas maganda po dahil always online naman ng ating mga kababayan, usually, di ba, kapag biyahe ay bukod itag niyo na rin po yung PPA sa mga sa mga nararanasan niyo po sa pantalan. Very transparent naman po ang Facebook page ng Philippine Ports Authority. But then again, meron po tayong hotline. Ito po yung ating landline at cellphone number. Mas maganda po kung makuha po nila ito pareho. Para po sa atin pong landline, nandito po yung 8711-2360. Again, it's 8711-2360. Yan po yung landline ng PPA. When it comes naman po sa mga hindi makatawag sa landline, meron dito tayong Port Police cellphone number. Ito po, tinry talaga namin. May sumasagot talaga dito. At, sinubukan nyo na talaga, no? Yes, nagpanggap na rin kami pasahero. So, ito po yung Port Police cellphone number na pwede nyo na pong i-save at ito po, i-connect kayo sa anumang pantalan na inyo pong pupuntahan. So, it's 0908-346-2702. Again, ulitin ko lang po sa Port Police cellphone number, 0908-346-2702. Yan po ang ating mga hotline at text line when it comes to ating mga pantala. Nationwide po yan. Ayan, nako. Maraming salamat, Miss Eunice Samonte, at good morning po sa inyo. Maraming salamat. Always from Judith and anytime po. Alright, ingat po kayo. Yan po mga kaibigan, si Miss Eunice Samonte, ang spokesperson po ng PPA, Philippine Ports Authority. Magbabalik po mga kaibigan ang ilang pang mga balita dito pa rin sa Thursday edition ng Arangkada Balita. Makalipas lamang yan ng ilang paalalatang oras. This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang oras, alas 5:47 na ng umaga. Balik tayo mga kaibigan sa huling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Kuha muna tayo ng pag-ulat mula sa ating DWIC Patrols. Ang Pilipinas dapat daw maka-adapt sa AI o Artificial Intelligence. Ayon po yan mismo kay Pangulong Marcos. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulan ni Patrol 13 Gilbert Perdes. May pangangailangan na rin maka-adapt ang bansa sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Ito ang inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makarang sabihin na batid niya raw kung ano ang kayang gawin ng mga nagsusulputang AI sa kasalukuyan na anya'y mas magiging makapangyarihan pa sa hinaharap. Anya mas komplikado ang ilang mga bagay na ating ginagawa ngayon at dito niya raw nakikita ang pangailangan makasabay tayo sa paggamit ng teknolohiyang ito. Gayunpaman, sinabi ni PBBM na mahalaga pa rin matukoy ang mga detalye sa paggamit ito lalo na sa aspeto na baka magamit ito laban sa atin o matumbok ang masamang maidudulot daw nito. Kaya naman sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan ng mabilis na aksyon dito at magawa ang kaukulang adjustments kung kinakailangan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, kuha naman tayo ng reports mula sa ating Metro Patrol reporters. 3 drug suspects timbog sa illegal na droga dyan sa Caloocan. Alamin natin ang kabuang report. Hatid ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning!
Good morning, Miss Juday. Timbog ang tatlong hinihinalang tulak ng illegal na droga na aabot sa halos 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu matapos malambag sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Caloocan City. Sa kanyang report kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, sinabi na Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta na ikinasa ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ang buy-bust operation laban kay alias Biwa matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa illegal drug activities nito sa kanilang lugar sa Barangay 19, Caloocan. Nang tanggapin ni Biwa ang mark to money na may kasamang budil money mula sa pulis na nagpanggap na buyer kapalit ng isang medium plastic sachet ng shabu, ay agad siyang pinasasan ng mga operatiba alas 12:47 ng madaling araw sa Doña Rita Street, Barangay 19. Nakumpisa sa suspect ang humigit kumulang 13.60 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 92,480 pesos at buy-bust money. Nauna rito, alas 12:40 na madaling araw naman ng matimbog ng kabilang team ng SDEU sina alias JR at JJ sa buy-bust operation din sa kanilang lugar sa BMBA Compound 3rd Avenue, Barangay 120. Nakuha sa mga suspect ang nasa 13.60 grams ng hinihinalang shabu na may katumbas na halagang 92,480 pesos at buy-bust money. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, dako naman natin ang hatid na ulat ni Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning! Good morning. Inalmahan na ni Barangay Chairman Ambet Bautista ng Barangay Tinheros ang pagnanakaw ng bakal sa mga dike at pagtatapon ng basura sa Tulyahan River ng mga residente ng Pinalagad sa lungsod ng Valenzuela. Ayon sa kapitan ng Barangay Tinheros ng lungsod ng Malabon, napakadelikado dahil boundary ito ng Malabon at Valenzuela. Ang pagkawala ng mga bakal na nagbibigay proteksyon sa mga dike ay maglalagay sa panganib sa mga residente, hindi lamang sa Malabon, maging sa lungsod ng Valenzuela. Anya, ilang beses na nilang naaktuhan ang pagnanakaw ng ilang residente sa lugar, maging ang pagtatapon ng basura sa Tulyahan River. Sinabi ni Chairman Bautista, malaking perwisyo ang idudulot nito kung magigiba o bumagsak ang dike na humaharang sa tubig baha sa tuwing may kalamidad. Kapansin-pansin niya ang pagtagilid ng mga dike at ang paglutang ng isang tambak na basura na tiyak na anurin at matatangay sa iba't ibang barangay na magdudulot niya ito ng malaking problema. May panawagan si Kapitan Ambet Bautista kay Mayor Wes Gatchalian. Nananawagan po sana ako sa ating Mayor, kay Mayor Gatchalian po natin sa Valenzuela. Sana po matugunan po at mabigyan po sana ng pansin natin yung problema dito sa hangganan namin sa Tinheros, sa Tulyahan River. Sa kalagayan po kasi talaga ngayon, talagang napakadelikado na. Halos bumagsak na po yung ibang parte ng dike dahil po sa pagnanakaw na ginagawa ng mga tao na nanggagaling po dyan sa Valenzuela. Pangalawa, hindi po namin makakontrol yung basurang itinatapon ng mga taga dyan sa Pinalagan, Valenzuela, at sana po mabigyan naman po sana ng aksyon. Kasi kung makikita po nyo sa lugar, kita nyo po talaga yung volume sa dami ng basura at saka po yung sira na nangyayari. Ito po ay magiging delikado hindi lang po para sa amin sa mga taga Tinheros, sa buong Malabon at dahil din po sa inyong lugar. So sana po mabigyan po na sana natin ng aksyon. Yan ang panawagan ni Barangay Chairman Ambet Bautista. Yan ang balita. Ito si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umangat na sa 8 katao ang patay at 2 ang nawawala matapos sumaob ang isang South Korean flagged tanker sa Japan. Kaugnay nito, bukod tanging nakaligtas sa paglubog ang isang Indonesian national na nasa stable condition na. Nagpapatuloy pa rin ang rescue operations para sa natitirang 2 taong nawawala. Hindi naman na inihayag pa ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing paglubog. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Muli sa ating mga segments, kakatawanin ni Pinay game developer at publisher Camila Santiago ang Pilipinas sa IGA o Indie Games Program ng Google Play bilang mas kilala bilang Cloverify Games. Si Santiago po ay nakilala sa kanyang indie mobile na Window Garden, ang beta version ng naunang indie release ng Google Play noong October 2021 at kanyang dinevelop matapos matutunan ng app nung panahon ng pandemya. Ang Window Garden na isang idle game na nagbibigay ng pagkakataon sa players na magtanim at mag-decorate ng sariling virtual indoor garden at makapag-relax sa pamamagitan ng chill vibes, lo-fi music at cottagecore aesthetic na gustong-gusto ng gamers at may 4.7-star rating sa platform. Ang Google Play IGA ay isang 10-week course na dinisenyo para po sa high-potential indie game studios upang ma-access ang mga magagandang programa, products, tao, technology ng Google para na rin makabuo ng matagumpay na organisasyon. Binigyan din ng Google na target nitong si Santiago na makabuo pa ng cozy games na magiging accessible sa lahat sa pamamagitan ng mobile platforms at malaking tulong ang IGA para mabigyan siya ng skills at experience. Ayan na kailangan upang makagawa ng isa pang Window Garden at maisulong ang isang successful career sa game development. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Uy, bibitin na natin ang ating showbiz news. Bukas na po yan dahil tayo po kulang na rin sa oras. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din po ng Aliw Channel 23 at sa pangalan muli ni Drew Nasino, ako pang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang programang Usapang Tol. Siyempre, kasama po sina Senator Francis Tolentino at Mrs. Silvia Llarosa at pagkatapos po niyan, ang Pasada Balita kasama naman si John Ibanez. Happy birthday sa ating VP for Business Development. Siyempre, kanino pa? Sir Dennis Antinor Jr. Happy birthday! Para diretso na alive ang umaga mo, para diretso na buhay